Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sabi ni Wu Chen, kamahalan, sana kahit ano pa ang marinig ninyo, huwag kayong dikontrolin ang sarili. Si Dr. Wen at si Grace, ang kasalukuyang reyna ng Monaco, ay magkaklas noon sa medical school ng Imperial College London. Dahil pareho silang may interes, mabilis silang naging higit pa sa magkaklase, naging magkasintang. Di naglaon, nabuntis si Grace at nagkaanak. Ngunit natuklasan ng ospital na ang bata ay hindi kabilang sa biology ni Wen. Sinabi ng doktor na ang bata ay kapatid niya. Nag-away si Wen at pinilit patunayan na isa lamang siyang anak. Kaya nagsagawa siya ng sariling pagsusuri at natuklasan ang nakakagulat na resulta, siya ay isang chimera. Sa genetics, ang chimera ay taong pinagsamang dalawang embryo at lumago bilang isa, parang conjoined twins. Sa ilang kaso kagaya niya, isang embryo ang normal na umunlad habang ang isa ay ganap na naabsorb. Nasa katawan ni Dr. Wen ang mga selula ng kanyang kapatid, kahit walang kamalayan o hiwalay na mga organo. Ang chimera na batang iyon ay pinabayaan at namatay kalaunan. Para magkaroon ng sarili at purong anak niya at ni Grace, sinubukan niyang mag-in vitro fertilization. Inisip ni Grace na sawi na siya at naghiwalay. Kalaunan, muling hinanap niya si Grace. Sinabi niya na matagumpay nang nabuo ang isang purong bata at pinaniwalaan siya nitong isilang na ang bata. Nagulat si Prinsesa Lara at sinabi, Ginoong Wu, sinasabi ninyo ba na ang kapatid ko hindi anak ng hari? Sagot ni Wen Renlong, sa puntong ito, wala na akong ibang sasabihin. Nasa inyong paglilitis na ako. Ilang sandali pagkatapos, dumating ang balita, ang Underground Research Center ay nawasak ng mga tauhan ni Lala. Nanginginig sinabi ni Prinsesa Lara, Ginoong Wu, susunod, kailangan kong umuwi at ayusin ang kapatid ko. Ako ni. Sabi ni Wu Chen, huwag kang magkaroon ng guilt. Bilang tagapagmana ng bansa, kamahalan, tungkulin at responsibilidad niyo ito. Mahinang sabi ni Prinsesa Lara, Ginoong Wu, hawakan mo ako ng mas mahigpit. Kailangan ko ng dagdag na lakas mula sa iyo. Sabi ni Wu Chen, kamahalan, huwag kayong matakot. Magpahinga at mag-relax. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok si Wu Chen sa isa pang silid at nagsabi, bakit kayo lahat nandito? Maaari bang ipaliwanag kahit kaunti lang? Sabi ni Li Ruobing, darling, kumurap si Wu Chen. Darling. Sabi ni Xiaoyi, Ginoong Wu, tumayo sina Li Ruobing at Xiaoyi. Pawisang sinabi ni Li Ruobing, hehe narito ako upang tuparin ang pangako sa pagitan inyong dalawa. 4 na episode na ang nailabas ng bagong palabas at napakaganda ng tugon. Sumisikat ng husto si Little Yi ngayon. Hindi mo nakalimutan ang ipinangako mo sa kanya, hindi ba? Naalala ni Wu Chen ang mga naunang salita ni Xiaoyi, Boss, bakit hindi mo nalang gawing opisyal at hayaan mo akong maging babae mo? Sinabi niya noon, Xiaoyi, kung talagang magsusumikap ka para sa iyong mga pangarap, kapag nagtagumpay ang bagong palabas, tutuparin ko ang iyong hiling. Ngayon, sabi ni Wu Chen, tandaan mo, darling, nag-aalala ka pa ba tungkol sa mga bagay na ganyan ngayon? Sabi ni Li Ruobing, syempre. Ako na ang bahala sa mga bagay-bagay tungkol sa pamilya. Darling, asikasuhin mo muna ang trabaho mo, bukas na namin ayusin ang iba. Sabi ni Xiaoyi, Ginoong Wu, hindi ko kayo binigo. Maayos naman ang performance ng bagong palabas. Sabi ni Wu Chen, alam ko, hangal na bata. Mahinang bulong ni Xiaoyi, para sa araw na ito, palihim akong natuto ng ilang bagay. Ginoong Wu, pumikit kali. Binuhat siya ni Wu Chen at sinabi, haha, Xiaoyi, sa ganitong pagkakataon, baka ikaw ang dapat pumikit. Dahan-dahan niyang inihiga si Xiaoyi sa kama. Mahinang sabi nito, mahal kita, Ginoong Wu. At kaya, nagtagal ang kanilang pagtatalik halos buong gabi. Kinabukasan, sabi ni Wu Chen, gising ka na. Mahimbing ba ang tulog mo? Isinulat ni Xiaoyi sa isip, matagal nang gising si Ginoong Wu, hinihintay niya akong magising ng kusa at sa posisyong ito siguradong nangalay na ang kanyang braso. Mahinang sabi niya, Ginoong Wu, napakabait mo, maaari ba akong manatili sa tabi mo ng ganito magpakailanman? Sagot ni Wu Chen, ano ba ang sinasabi mo? Siyempre maaari. Pinagod kita kagabi kaya magpahinga ka pa. Pupuntahan ko muna si Ruobing. Tumango si Xiaoyi. Engan, makalipas ang ilang sandali, sa labas, sabi ni Wu Chen, darling, sabihin mo, ano ba ang seryosong bagay na gusto mong pag-usapan kagabi? Sagot ni Li Ruobing, pagkaalis mo, nagkaproblema ang magkapatid na Hua.
Inireport ni Zhou Kaiyang ang cosmetics factory nila dahil sa labis na polusyon. Nakipagsabuatan siya sa ilang opisyal at sinusubukan nilang bilhin at baguhin ang kanilang kumpanya. Nagdilim ang mga mata ni Wu Chen. Zhou Kaiyang. Ang hayop na yon. Gusto niyang malugi si Hua Lei para kusa siyang bumigay at mapunta sa kama niya. Nakangarap siya. Ipapaalam ko muna kay Prinsesa Lala ang lahat at pagkatapos ay babalik ako sa Donghai. Maya-maya, kinausap ni Wu Chen si Prinsesa Lara. Kamahalan, hindi dapat palakihin ang sitwasyon ng iyong kapatid. Nagtitiwala ako na maayos mo itong mahahawakan. Magtatalaga ako ng isang bihasa upang palihim kang bantayan, ang pangalan niya ay Lao Dao. Sabi ni Prinsesa Lara, Inen, kung may espesyal na mangyari, kokonsulta ako kay Ginoong Wu. Kinabukasan, sa Modu, habang minamasahe si Lin Xi, pumasok si Wu Chen at nagsabi, Binibining Lin, mukhang nasa magandang mood kayo. Ang batang kasintahan niyo ay nagwawala sa labas, balak mo ba siyang ayusin? Sagot ni Lin Xi ng malamig, para makarating ka rito nang hindi napapansin ng mga gwardiya ko, hindi ka ordinaryong tao. Narito ka lang ba para pag-usapan si Zhou Kaiyang? Ano na naman ang ginawa niya? Siya ang International Investment Bank, Infinite Investment Leader, Lin Xi. Sabi ni Wu Chen, wala siyang halaga. Isa lamang siyang kasangkapan para makuha ang atensyon ni Binibining Lin sa katunayan, narito ako para makilala ka pa ng mas mabuti. Habang lumilingon si Wu Chen, tinulungan ng message boy si Lin Xi na magbihis. Napangisi siya. Maraming lalaki ang gustong makilala ako, kailangan mong pumila. Sabi ni Wu Chen, bakit parang pakiramdam ko maaari akong sumingit sa pila? Sa net worth mong 60 bilyon, Binibining Lin, baka iniisip mong hindi ka na magkakaroon ng tagapagmana, kaya nagtutulak ka sa sarili mo sa mga batang kasintahan. Pero paano kung sabihin kong mayroon ka palang anak na lalaki? Napatigil si Lin Xi. Ano ang sinabi mo? Isinulat ni Wu Chen sa kanyang isip, sa siklong ito, si Lin Xi ang pang-apat sa mga babaeng pinakakawilihan ko. Sa libo-libong siklo ng panahon, nakabisado ko na ang napakaraming kasanayan. Ngunit si Lin Xi, kahit hindi siya gaanong nagsusumikap, ay natural na henyo, agad na uunawaan ang anumang hawakan niya. Ngunit minsan isa lang siyang walang pag-asang romantiko. Sa edad na 25, nag-asawa siya, nagkaanak at namuhay ng masaya. Ngunit nang magtatatlong taon pa lamang ang kanyang anak, dumating ang trahedya sa isang family road trip. Namatay agad ang kanyang asawa. Nawala ang bata nang mahulog ang sasakyan sa bangin. Si Lin Xi mismo ay nabutas ng mga bakal at nabasag ang sinapupunan. Kung hindi dahil sa isang magsasakang dumaan, malamang namatay na rin siya. Bagamat nailigtas siya ng ospital, nawala na ang kakayahan niyang magkaanak. Simula noon, nagbago ang kanyang buhay. Nawala ang sigla sa pag-ibig at sa buhay. Ang simpleng pamumuhay ay naging pagtatayo ng imperyo. Ang kanyang matalas na mata sa pamumuhunan ang nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay sa pananalapi. Ngunit sa kalooban, itinuring niyang kulang siya, hindi karapat-dapat sa pangmatagalang pag-ibig, at naghanap lamang ng panandaliang aliw. Sa napakarami kong pagtatangka upang subukan kung kaya pa niyang magmahal, natagpuan ko ang sagot, gisingin ang kanyang maternal bond. Ang anak niya ay hindi namatay kundi nawala. Ang muling pagkikita nila ang susi. Tinitigan siya ni Wu Chen. Kung gusto mong malaman ang kinaroroonan ng anak mo, kailangan nating magkaroon ng isang maliit na kasunduan. Nanginginig ang tinig ni Lin Xi, anong klaseng kasunduan? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.